Good morning. Isang mainit na pagbati na naman po para sa ating lahat-lahat mga kapatid. At welcome po sa ating pananambahan. And patuloy po tayo sa ating leksyon. At tayo nga po ay nasa pangatlong linggo na. At ang ating tinatalakay pa rin ay ang Lamentations chapter 3, buong kabanata ng Lamentaciones o ng hinagpis, ng panaghoy. At nasa kabanatang 3 po tayo. Umpisahan po natin at ito ang nilalaman. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. The Lord is my portion, says my soul. Therefore, I will hope in Him. Sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi mauubos. Ang mga yaoy bago tuwing umaga. Dakila ang inyong pagtatapat. Ang Panginoon ay aking bahagi, sabi ng aking kaluluwa, kaya't ako'y aasa sa Kanya. Muli, naway pagpalain ng Panginoon ang mga salitang ating binasa. Sa mga nakalipas sa pag-aaral natin, nakita natin na ang talatang ito, ang mga talatang ito, I should say, ay hindi siya promise. The truth is, bagamat ibinibigay sa atin na magkaminsan it appears like it is a promise, kundi hindi siya promise bagkos ito ay isang known na fact. Isa siyang payak na katotohanan. Nanupat kayang-kayang maalala ito ni Jeremias. Ang pagkatotohanan niyan ay sagana ng akin, ito ay pagpapahayag or ito ay confession or ito ay expression of one's belief or one's faith. Kaya nakita natin na ang lahat-lahat ng mga bagay-bagay na ito, ang versikulo 22, 3, 24. Ang mga versikulong ito ay sagot doon sa kanyang unang-unang mga talata na sinasabing siya ang taong nakakita ng napakaraming pagpamimighati o pagpipigati. O siya yung taong nakaranas ng maraming affliction. Nakaranas ng maraming sakit at pait sa buhay. Naanupad ang mga bagay na ito, nakita natin last week. Nung ginamit natin ang ibang mga translations, ang sabi nga natin, nako, kung panahon natin ngayon, lalo't higit sa dinami-dami ng therapy na available, maaaring si Jeremiah, kung idadiagnose ng mga psychiatrists natin at mga psychologists, sasabihin nilang, Jeremiah, mayroon kang tinatawag na MDD, yung Major Depressive Disorder sa dinami-dami ng masamang nangyari sa iyo. At kailangan mo ng mahababang therapy. Yat tiningnan natin last week. Ipinakita ko sa inyo yung Jeremiah's secret. Kung meron tayong tinatawag na JT, kung mayroong behavioral therapy, kung mayroong tinatawag silang Adlerian, mayroong silang tinatawag na iba't ibang uri ng pag-deal sa isang may major depressive disorder, nakita natin yung kaparaanan ni Jeremiah. And we have seen Jeremiah's secret. At ang sikreto nga ni Jeremiah ay napaka-simple pero napaka-effective na kaparaanan upang mawala, makalimutan, at upang manumbalik ang kanyang tiwala sa sarili or ang kanyang tawag natin ay self-worth. Simpleng-simple. Ang sabi ni Jeremiah, this I remember and this I call to mind. Nakita natin, when everything doesn't work right, Jeremiah dug deep. Talagang naghukay si Jeremiah at nakita niya deep inside his heart. Deep inside, dito. He remembered. Nalaman niya, saan nga ba nakabatay ang aking pananampalataya? Ano nga bang pagkakaunawa ko sa Diyos? Ano nga bang pagkakakilala ko sa Diyos? Ano nga bang pagkakaintindi ko sa Diyos? Na kumbaga kung lumalawig ka sa dagat at wala ka nang makitang when everything doesn't work,
Hanapin mo yung North Star. Go back. At ginawa yan ni Jeremiah. At ang kanya nga nakita at nasabi ay yung matagal na niyang alam that the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end, and they are new every morning, because great is God's faithfulness. Then the Lord is my portion, says my soul. Therefore, I will hope in Him. Paulit-ulit ng paulit-ulit. Sabi nga natin, marami ng henerasyon siguro ang dumaan at maging hanggang ngayon, natatawa ako sa ibang mga preachers, sinasabi nila, Brad, salamat. May mga preachers ngayon na mag-chat-chat, nagpapasalamat, Brad, gagamitin din po namin ang inyong leksyon at gagamitin namin na ito. Yun nga lang, hindi namin kayang hatiin, magkaminsan hindi namin alam saan mag-i-end. At ang sabi ko, dapat sana 3 serye lang ito, subalit may kailangan akong sabihin last Sunday. Hinati-hati natin. At ang iba nga ay aminado na for the first time, nakita nila contextually. Ibig sabihin, nakita nila itong mga bersikulong ito ayon sa nilalaman ng aklat at ayon sa nilalaman ng kabanata. Sabi ko last week, yung mga susunod na mga bersikulo mula bersikulo 25 hanggang 66 or mula bersikulo 26 hanggang 66 ay napakaganda ng mga bagay-bagay na ito. At ito ay makikita natin. From 25 down to 27, tingnan nyo maigi. Kasing ganda ng paboritong bersikulo. Ang sabi niya, the Lord is good to those who wait for Him, to the soul who seeks Him. It is good that one should wait quietly for the salvation of the Lord, and it is good for a man that he bear the yoke in his youth. Di nyo ba napansin? Sige, i-highlight ko. 3 times, sinabi niya, it is good. 3 beses na paulit-ulit niyang sinabing, the Lord is good. Hindi sapat yung magkaminsan, di ba? Laging to, palasak na to eh. Sige nga, subukan natin. God is good. alam na, ano? Sige, ulitin natin. God is good all the time, and all the time, God is good. Ano na yung basis natin? Balikan natin, there it is. Pero ang alam lang natin, yung the steadfast love of the Lord never ceases. Hindi natin nakikita that the Lord is good. God is good all the time, and all the time He is good. At makikita natin that the Lord is good, ang Panginoong Diyos. Ang Diyos ay mabuti sa mga naghihintay sa Kanya, sa mga kaluluwa na naghahanap sa Kanya. And it is good that one should wait quietly for the salvation of the Lord. Hindi gaanong tiningnan ang slide ko. It is also good, ayon sa talatang 27. It is good for a man to bear the yoke in his youth. Maganda din daw at mabuti din daw sa mga tao na talagang pasanin nila habang bata. Kaya nga sabi natin, mabuti na yun, ma-practice habang bata. Mabuti nang maranasan nila habang bata. Alam niyo, nakakatuwa itong bagay na to. Isa sa pinakamahirap gawin ng isang tao. At isa sa pinakamahirap talaga na yung paghintayin ka. May date ka, maghihintay ka. Wag naman na 1 linggo ka na naghihintay, di pa dumarating, di ka pa rin umaalis doon. Ikaw yung the man that cannot move, ano? Hardest thing to do is wait. Halimbawa kung may kausap ka, tingin ka ng tingin sa iyong relo, anong oras ba darating? Anong oras ba darating yon? Or ang isang bata, pagkapangakuan mo ang isang bata, sasabihin mo pupunta tayo sa dakong ito, tuwing gabi na lang magtatanong, kailan po ba? Ngayon na po ba? Ngayon na po ba? O di kayo magdala ka ng bata, may pupuntahan kayo.
Habang nasa sasakyan tayo, ang sasabihin niya, malayo pa ba? Malayo pa po ba? Sa mga Amerikano, lagi nagsasabing, are we there yet? Are we there yet? Pero mga kapatid, tingnan niyo maigi. Sa paghihintay magkaminsan, doon nasusubukan talaga gaano katatag at gaano kahaba ang iyong pisi, ang iyong pasensya. Dahil may mga bagay-bagay na hindi natin kontrolado, di ba? So we need to wait and wait patiently for the Lord. Ilan sa atin habang naghihintay magkaminsan, inaabot. Nako, dahan-dahan hanggang patuloy na mabuhay. Tuloy na mabuwag o tuluyang nabubuwag. Kasi ang tagal naman, baka hanggang napuno na lang ng baka ang isipan niya. And then yung dating pananampalataya na inaasahan niya, wala na lang, hindi ko na lang aasahan. Ayaw ko na umasa. Yet sabi ng versikulong tinatalakay natin, it is good to wait for the Lord. It is good to wait quietly. Why quietly? Mahirap kapag ka nagdadadaldal ka. It is good to wait patiently. Maghintay. With folded hands. Ganon din yun kapag may sakit ka, di ba? Hindi mo pwedeng madaliin ang mga bagay-bagay na to. Ganon din yung pagka may kailangan ka. Hindi pwedeng madaliin. And when we see and we read, wait patiently, magkakaroon ka agad-agad ng, teka muna, narinig ko na yan eh. Narinig ko na na-preach na minsan yan eh. Wait patiently. Yes, na-preach ko na nga minsan. Sabi nga ni David, I waited patiently for the Lord. He inclined to me and heard my cry. Oh, ilang beses na ba tayong lumapit, dumulog sa Panginoong Diyos na may pagluha, may pagtangis. Panginoon, pakinggan mo naman to. Panginoon, sinasamo ko to. Panginoon, pwede ba? Maaari po bang hingin sa iyo itong mga bagay-bagay na to? David said, I waited patiently for the Lord. He inclined to me and heard my cry. Heard my prayers. Hindi lang po yan. Ang sabi din ni Isaias at isa sa mga awitin natin na sinasabing, Lord, teach me, Lord. Teach me, Lord, to wait down upon my knees till in your own good time you will answer my pleas. Pero yung pangalawang doon sa kanyang chorus, dito nakabatay sa Isaias 40:31 na nagsasabing, but they that wait upon the Lord shall renew their strength, and they shall mount up with wings like the eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. So this kind of patience ang hinihingi natin. Itong ganitong pananampalataya, itong ganitong pasensya, pagpapahinuhod, itong ganitong paghihintay, waiting quietly, patiently, till in your own good time, you will answer my pleas. Bakit kailangan tayo maghintay quietly and patiently for the Lord? Kasi proven that God is good. Di ba? Napatunayan na natin yan eh. At maganda sana kung tayo magsasabing, naranasan ko, I have proven it. Sa buhay ko, napatunayan ko that God is good. Huwag yung sasabing, nasubukan ng pastor namin, nasubukan ng kapatid namin, nasubukan ni Brother Ron, kaya nga natatawag siya na blessed o natatawag siya na... Wag. Make it personal. If it is proven that God is good, then prove yourself also. Patunayan mo din kung ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay maaasahan sa kanyang pangako at kailanman hindi pa sumisira ng pangako. Din patunayan mo din sa sarili mo, Lord, kaya ko pong maghintay sa iyong kasagutan. Kaya ko pong maghintay kung kailan mo gawin ang lahat ng mga bagay-bagay na ito. O ilang buwan na ba tayo nasa quarantine?
8 months nung nakaraan, no, we waited quietly. O ngayon nandyan, nakikita na natin at may kaunting ray of hope tayo na magkakaroon na ng vaccine, magkakaroon na ng bakuna. May nakapasok na palang bakuna, no? May mga nauna nang nabakunahan. At tayo, we waited patiently and we waited quietly. Hindi naman natin pwedeng sabihin, Lord, pwede ba bukas? Wala na kaagad-agad ito. These are instances wherein dito sa paghihintay natin sa Panginoong Diyos, hindi natin kailangan mag-cut ng corners. Ayan, si Tuto, pagka nag-drive, nagkakat lagi ng corners. Di ba? Pag ganun sana, ganun. Dito na, didiretsuhin na lang na ganun ito. Pagkakat ng corners. Huwag mag-cut ng corners. Wait patiently for the Lord. Maalala ko yung kwento, no? Nung mga bata tayong maliliit, yung kwento tungkol doon sa gansa, tungkol doon sa bebe. Bebe ba? Hindi ko alam, ano ta? hindi ko, gansa na lang, mas madali. Or swan, or, ano ba tawag talaga doon? Bebe ba yung ganon? Okay. About this, mayroon isang farmer, dahil sa kanyang kabutihan, binigyan siya ng isang duck. Pato na lang. At least, hindi mahihirapan ako magsalita. No? Binigyan siya ng isang duck, ng isang pato na lang. Nang patong yan, mangingitlog siya ng isang gintong itlog araw-araw. Nung unang nangitlog, dahil mahirap ang farmer na to, kinuha niya kaagad-agad, binenta niya yung golden egg. And then nakita niya, wow, pwede palang pagkapirahan itong duck na ito. So every day, gumaganda naman ang buhay niya kasi araw-araw may isang itlog. Araw-araw mayroon siya nabebenta na isang itlog. Yun nga lang, naging sakim, nagmadali. Sabi niya, hindi ako makapaghihintay ng matagal. So kailangan, gusto kong minsanan, bultuhan, gusto kong minsanan na lang ang pagbebenta ko. Minsanan. Ang kanya ginawa, nagmadali. Siguro kung buksan ko tong tiyan ng patong ito, makukuha ko ang lahat ng itlog doon sa loob. Hinati niya, only to find out, wala. Wait patiently for the Lord. Don't cut corners. Don't cut corners. Sa mga estudyante ko, lagi ko ding sinasabi, gusto mo makapagtapos, gusto mo makatapos, then gawin mo. Hindi pwede yung manghingi ka na lang ng sagot. Hindi pwede yung mag-cheat ka na lang. Hindi pwede yung, basta na lang. Or di kaya ay mag-PhD ka na lang, pahingi ng degree. Hindi pwede yun. Tapos magkaminsan lalabas na, ilalabas mo sarili mo na parang mas matalino ka pa doon sa mga pag-aral ng ayos. Don't cut corners. Don't do this. Kasi wala nang magawa, brad Huwag kayo maging kagaya ni Samuel, no? Kagaya ni Saul. Si Haring Saul, hinihintay niya si Samuel. Na-delay si Samuel, so anong nangyari? Bagamat hari siya, hindi para sa kanya, hindi pinagkaloob sa kanya yung karapatan na siya ang mag-alay. Hindi niya mahintay-hintay. Andyan yung mga kalaban, naghihintay. Siya, hindi niya mahintay yung tao ng Diyos, hindi niya mahintay si Samuel, at hindi siya pwedeng umatake sa mga kaaway nang hindi nag-o-offer ng sacrifice. So ang kanyang ginawa, na-delay si Samuel. Nag-offer na lang siya ng sacrifice. Desperate measures. Nung natapos ng pag-aalay, tsaka dumating si Samuel. Kung nakapaghintay siya ng 5 minuto, 10 minuto, or 1 more hour, sana hindi siya natanggal bilang hari ng Israel. Diba? Wait patiently. Wait quietly. Or case in point, si Abraham. Bagamat pinakakuan si Abraham na magkakaroon siya ng salinlahi na kasindami ng mga bituin sa langit, kasindami ng
buhangin sa dalampasigan, napakatagal na panahon, 20 years. And then, pahaba ng pahaba. Bawat taon hinihintay nila na magkaroon ng anak. Bawat taon hinihintay ni Sarah na magdalang tao siya. And then later on, sabi ni Sarah, taga muna, ulitin nga natin yung kontrata mo sa Diyos. Abraham, lika nga. Alam kaya ng Diyos na hindi ikaw ang baog, kundi ako? Kita niyo yung ginawa ni Sarah? Desperate measures. Abraham, ganito na lang gawin natin, tulungan na lang kita. And they played God. Tulungan natin ang Diyos kasi hindi alam ng Diyos paano siguro, hindi siguro niya alam na ako talaga ang baog, hindi ikaw. Kaya ito, kunin mo si Hagar, na alipin ko, at anumang maging anak ni Hagar, na maging si Ishmael, aariin kong anak ko at anak mo. And then, nangyari nga, nagkaroon ng anak si Abraham sa pamamagitan ni Hagar. Tapos, habang nagdadalang tao si Hagar at habang nung lumabas din si Ishmael, nagselos namang maigi si Sarah. And sa kahuli-hulihan, sinisi pa ang Diyos. Common, di ba? Nangyayari sa atin. Lalagay natin ating sarili sa isang sitwasyon. Kahit nasabihin natin, contrary sa advice, contrary sa mga sinasabi, hindi. Pero ginusto mo. Nung may nangyari, sisihin mo ang Diyos. Sisihin mo ang ibang tao. Ginusto mo eh. Sa Santiago, makikita po natin ang mga bagay-bagay na yan. Pangalawang case in point, si Job. Maalala niyo si Job? Ginawa na natin to, ilang beses nating nagagamit si Job. Pero ang gusto ko kay Job is that makita natin na naubos lahat-lahat kay Job. When Job lost everything, unang-unang nawala sa kanya, ang kanyang mga anak na babae at anak ng mga lalaki, naubos. Pangalawang nawala sa kanya, ang lahat-lahat ng kanyang kayamanan, naubos. Last na mawawala sa kanya, nagkaroon siya ng sword, nagkaroon siya ng piksa, nagkaroon siya ng mga bagay-bagay mula sa kanyang talampakan hanggang sa kanyang bumbunan. At naging masama ang amoy ng kanyang hininga. Na ano pat, ito ang napansin natin nung mawala na kahit ang kanyang health. Hindi talaga kayang maghintay ng misis ni Job. Nakita niyo ba yung suggestion ni Mrs. Job? Sabi ni Mrs. Job sa kanya, "Are you still holding on to your faith? Why don't you just curse God and die? Isumpa mo ang Diyos tapos magpakamatay ka. Easy way out." Wait patiently for the Lord, mga kapatid. Wait patiently. Wait quietly. There is no such thing as the easy way out. Alam ko, problema din ito. Maraming mga kabataan, easy way out. Ang taas kaya ng suicide rate. Kasi ang iniisip nila, easy way out. Kagaya ni Mrs. Job. Curse God and die. Makaganti ka man lang, mamura mo man lang siya minsan. Magpakamatay ka. Kasi kahihiyan na inaabot natin. Kung hindi mo babasahin ang kabuuan ni Job, hindi mo marirealize that God restored and doubled everything. Wait patiently. Wait quietly. Kaya nga yung kaisipan ni Jeremiah, ni Jeremias at yung kanyang panaghoy, bagamat dinaan niya sa panaghoy, bagamat tumatangi siya ng mga panahon na to, it makes sense. Kaya pag nakita mo yung konteksto ng Kabanatang 3, it makes sense. Why? Because here it is. It is good for a man that he bear the yoke in his youth. Good for a man. So let him sit alone in silence when it is laid on him, and let him put his mouth in the dust. There may yet be hope. Kakatuwa yan, ano? Sit in silence. Put his mouth in the dust.
may pag-asa pa. Maalala ko si Cat Stevens sa kanyang awiting Father and Son, na sinasabi niya doon, it's not time to make a change. Just relax and take it easy. You're still young. That's your fault. There's so much you have to know. Doon sa bandang, sa second stanza, sinasabi niyang, I was once like you. And I know that it is not easy to be calm when you found that something is going on. But take your time. Think a lot. I think of all the things you've got. Kailangan lang talaga mag-isip. Isang bagay pa. Kailangan din sigurong pag-isipan natin ang mga natutunan natin sa ating mga magulang. Lessons learned. Ang dami kong mga bagay-bagay talaga naaalala. Mula sa aking tatay, sa aking nanay, sa aking lolo, kay tatang. Hindi ko inabot si nanang. At itong isang bagay talaga na iniisip ko din. Sa amin, sa generasyon namin, mga baby boomers generation, na sinundan natin yung mga, tinatawag natin na mga Jurassic, mga older generations. Ang mga baby boomers, yung mga magulang ninyo, magulang natin, at maging kagaya sa akin din. Ang pangarap namin ng mga magulang ay hindi sana danasin ng mga anak namin ang hirap na dinanas namin. Lahat ng mga baby boomers, sa inyo mga millennials, nakikita nyo to. Ang mga magulang ninyo ay talagang nangarap na mapabuti ang kalagayan ninyo. Nangarap na sana hindi nyo maranasan ang mga bagay-bagay na dinanas. Na ano yon? Walang kuryente, kailangan mo mag-igib ng tubig, kailangan mo magsibak ng kahoy, kailangan lahat hard labor. Ano kayo mangyayari pagka kayo mga millennials na may mga anak? Anong ituturo nyo sa mga anak nyo? At anong magiging motivation na sasabihin, hindi ko sana gustong maranasan ng anak ko yung, teka muna, ano nga bang hindi mararanasan pa ng mga batang ito? Lahat halos, andi dito lang sa tip ng iyong fingers. At ang nakakasakit pa ng loob, magkaminsan ay sasabihin mo, nak, nung panahon namin talaga, maglalakad kami. Ang sagot sa iyo ay, panahon nyo yun hindi amin. Nak, nung panahon namin talaga, magpipingga kami, magbibitbit kami, mag-iigib kami. Panahon nyo yun, hindi amin. Kaya nga nagsumikap kami para mabigyan kayo ng mas magandang kinabukasan. At ito nga tayo. Ang question is, ano kayang ituturo ninyo pagka kayo naman ang maging magulang? Alam ko, tatamaan ng mga anak nyo din pagka sasabihin mong, wait lang. Nak, gawin mo to, wait lang. 1 hour later. Wait lang, 1 year later. Ba't ako? Diba? We need to think of that. Hindi ko meron tayong kaalwanan dahil sa ginawa ng ating mga magulang is that we need to learn lessons from our parents. Hindi rin pwede yung maging overprotective ang mga parents. Hindi napapayagan na lumabas yung bata. O hindi papayagan na maglaro ang bata noong kabataan nila o madumihan ng kaunti. Being overprotective. Bayaan mo ang bata magtampisaw sa ulan. Bayaan mo ang bata madumihan din magkaminsan upang sa ganun may maikuwento naman siya. Ang mangyayari sa kanila, pagka sila ng mga magulang, ang mangyayari yan, pagdating nila sa bahay, bago kakain, bakit? Andun yung kwento Andun dito lahat-lahat ang kwento. So may sharing pa ba? Wala. So ano natutunan?
Buti kung makapanood pa ng Itbulaga, may natutunan. Wala na. Listen, when you look at these things, ang sabi niya, let him give his cheek to the one who strikes and let him be filled with insults. Hindi mo pwedeng gawin yan sa mga kabataan ngayon. Kasi ayaw na ayaw dahil talaga naman. Yung self-entitlement ng mga bata is that hindi mo pwedeng i-put down, hindi mo nga pwedeng may hambing-hambing kanino kasi bawal. Kasi bawat isa sa kanila unique. Yet nakalimutan natin that even Jesus said, if someone strikes you on your left cheek, offer mo yung kanan. If someone asks you for 1 mile, go the other mile. Go 2 miles. If someone asks for your cloak, give him your tunic. Wala yan. With the millennials and the Generation Z. At ang magiging problema nga lang natin is that kung hindi nila matututunan ang mga bagay-bagay, sana nga maging relevant pa rin si Lamentations sa buhay nila. Sabi niya, for the Lord will not cast off forever, but though He cause grief, He will have compassion according to the abundance of His steadfast love, for He does not afflict from His heart or grieve the children of men. Ang anchor lagi ni Jeremiah ay okay lang. Okay lang na dumanas sa mga bagay-bagay na ganito. Okay lang na masampal sa kanan. Okay lang na ibigay mo magkaminsan yung damit mo. Okay lang na sometimes you give up. Even your rights, even yung mga karapatan mo, okay lang because the steadfast love of the Lord never ceases. The abundance of His steadfast love ay kailanman never come to an end. Yan ang anchor ni Jeremiah. The Lord's mercy will never come to an end. Then pagpapatuloy niya sa atin sa verse 39, sasabihin niya, why should a living man complain about the punishment of his sins? Pinili mo yan, pangatawanan mo. Ginawa mo yan, pangatawanan mo. Ikaw gumawa niyan eh. If indeed it is a consequence of your sin or resulta yan ng katigasan ng ulo, ginawa mo yan eh, pangatawanan mo, tanggapin mo yung parusa kung mayroong kaparusahan. Yan ang sinasabi niya. Let us test and examine our ways and return to the Lord. Don't blame God. And let us lift up our hearts and hands to God in heaven. Tama nga naman si Jeremiah. Yung internalization ni Jeremiah ay nag-iisip siya, okay, Lord, nakikita ko po na matindi ang paghihirap ng bayan ko, ng bansa ng Israel. At andyan yung mga Babylonians, kinukubkob nila kami. So nag-isip si Jeremiah. At tinignan niya maigi kung ito ay kabayaran, kaparusahan ng aming kasalanan, personal inventory. Ang kanyang hiling ay, let us examine our ways. Tingnan natin ang ating mga kaparaanan. Kagaya na sinabi ko, anong ituturo ng mga millennials at ng mga Generation Z sa kanilang mga anak? And then let us lift up our hearts and hands to God. Paano mo gagawin yan? Instead of stop blaming God. Maalala nyo dati, naging headline yun sa newspaper or sa tabloid. Yung nanay, iniwanan niyo yung kanyang 2 taong bata sa taas, sa 2nd floor. Nakita niya nagbibingo yung mga kapitbahay niya sa baba. Kanyang ginawa, nakipagbingo siya kasi natutulog yung anak niya. Kanado siya nagbibingo, nalaglag yung bata. Patay. Sisisihin niya ang Diyos. Stop blaming God. Itigil natin ang blame game. Hindi ba't napakasakit din magkaminsan? Lalo-lalo na sa mga kaibigan natin, kasamahan, o di kaya ay sa isang may pinagdadaan, o di kaya ay sa isang nasa banig ng karamdaman. Anong sasabihin mo sa kanya? Pagsubok lang ng Diyos yan, Brad. Come on. Hindi yung pagsubok ng Diyos.
Or magkaminsan natutuwa ako. Kaya ingat na ingat ako sa mga posts. Yung iba nating mga kasamahan, tila wala din talaga magpo-post ka na ganito ang kalagayan. Tapos, ang ikukwento, wala yan. Manampalataya ka lang. Dagdagan mo pananampalataya mo, dagdagan mo pananalangin mo. Palagay mo kaya, hindi na nanalangin yung kinauukulan. Palagay mo kaya, kulang ang pananampalataya yung kinauukulan. Maging sensitive naman ng kaunti. Stop blaming God. So, wag din sana kagaya nito. Nagkaroon nga ng internalization ng mga Israelites at ito naman ang lumabas sa kanila. We have transgressed and rebelled. Sabi nila, okay, sige, nagkasala kami, nagrebelde kami sa iyo, and you have that forgiven. Yan ang pag-aakala nila. You have wrapped yourself with anger and punished us, killing without pity. You have wrapped yourself with the cloud so that no prayer can pass through. You have made us scum and garbage among the people. Ito naman ang kaisipan nila. Ang kaisipan nila, okay, nagkasala kami, pero hindi mo na kami pinapatawad. Nananalangin kami sa iyo, hindi mo na kami pinapakinggan. Nagbabalik loob na nga kami, ayaw mo naman kaming patawarin at ayaw mo kaming iligtas sa aming mga kaaway. Andiyan na yung mga Babylonians. Nakalimutan nila, bakit si Jeremiah? Ang laging sasabihin ni Jeremiah, the steadfast love of the Lord never ceases, His mercies never come to an end. Sa kanila, sisisihin pa nila ang Diyos. Bumabalik na nga kami, ikaw tong ayaw Nananalangin na nga kami, hindi mo naman kami sinasagot. Tapos parurusaan mo pa rin kami, that's unfair. No, it's not. Kaya tama yung sinabi niya kanina, no? Hindi ka dapat mag-complain. Pili mo yan kagagawan mo yan Consequences ng mga pili mo yan, ng actions mo. And listen to Jeremiah again. Sabi niya, all our enemies opened their mouths against us. Panic and pitfall have come upon us. Devastation and destruction. My eyes flow with rivers of tears because of the destruction of the daughter of my people. Ano kaya ibig niya sabihin? Jeremiah, anong ibig mo sabihin? The destruction of the daughter of my people. Maalala ko. Sa aking pag-aaral, nakita ko noon yung siege in 586 BC. Nung pumunta ang mga Babylonians, kinubkob nila ang Jerusalem. At sa ilang panahon, walang nakakapasok, walang nakakalabas sa Jerusalem. Anong nangyari sa loob? Wala silang makain. Anong nangyari? Anong ginawa nila? Itong tamang-tama, word for word, andiyan siya. Yun nga lang, hindi nga lang na-check talaga nung ilipat ang aking slide. The hands of compassionate women have boiled their own children, and they became their food during the destruction of the daughter of my people. Naisip niyo kung gaano kahirap ang pinagdaanan nila? Naghirap sila ng matindi. Kaya sabi niya, 2:20, the same lamentation, look, O Lord, and see with whom have you dealt thus. Kailangan bang kainin ng mga babae ang bunga ng kanilang sinapupunan, ang kanilang mga anak? Sa tindi ng gutom na inabot nila, walang makain, kinain nila ang kanilang mga sariling sanggol. At kung iisipin mo, bakit nangyari mga bagay-bagay na to, andi dito kanyang paliwanag, this was for the sins of her prophets and the iniquities of her priests who shed in the midst of her the blood of the righteous. Jeremiah. Yung karanasan ni Jeremiah, sinasabi niya, I have been hunted like a bird by those who were my enemies without cause. They flung me alive into the pit and cast stones on me, water close over my head, and I said, I am lost. At totoo nga naman, nung itinapon siya sa isang balon na walang lamang tubig, muntik-muntikan nga naman siyang namatay. Pero sabi niya, I called on your name, O Lord, from the depths of the pit. You have heard my pleas. Do not close your eyes to my cry for help. You come near when I called on you, and you said,
huwag ka matakot. At pinangatawanan ni Jeremiah yon. Kung makikita nyo sana yung progression, I called you, heard you, came, you said, do not fear, at hindi nga siya natakot. You have taken up my cause, O Lord, you have redeemed my life, you have seen the wrong done to me, O Lord, judge my cause. At alam po natin, may mga Jeremias sa kalagitnaan natin. Mga taong nagdanas, kung hindi man nakakita, ng matinding pagpipighati at matinding kalamidad, matinding sufferings ng iba. Dumanas first hand ng pang-aalipusta, dumanas first hand ng mga pahirap. Kailangan nga lang ay, kagaya ni Jeremias, anchored deep. And his anchor being ay yung lagi nating paboritong bersikulo ngayon na paulit-ulit at paulit-ulit nating babasahin at paulit-ulit nating iintindihin. At ang ating nailabas sa translation ay ito ang tapat, maaasahan, hindi matinag, hindi nagbabago, matibay, matatag na pag-ibig ng Panginoon ay hindi natatapos. Ang kanyang kaawaan ay hindi nauubos, laging bago tuwing umaga, dakila ang kanyang katapatan ng Panginoon ay bahagi ng aking kaluluwa, marapat ako ay aasa sa Kanya. Ulitin natin sa English, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is God's faithfulness, and the Lord is my portion, says my soul. Therefore, I will hope in Him. Anchor deep, mga kapatid. Anchor deep. And fill those memory banks with this memory verse. The Lord is good. And He is good all the time. God is good. And all the time, God is good.